Isipin mo to, dalawang import sa iisang PBA conference, tapos nasa iisang team pa sina RHJ at Bol Bol. Game over na ba agad yun para sa buong liga, o ito na ba ang mag-aangat sa level ng Philippine basketball? Bago tayo mag-deep dive mga ka-hoops, baka pwede pa subscribe kung gusto nyo ang ganitong usapang PBA updates. Salamat! Nandito ngayon sa Pinas ang tinaguriang Lefty Kobe, si Ron Hollis Jefferson, hindi lang para maglaro, kundi para gabayan si Bol Bol sa TNT. At dito na nga pumasok ang isang napakainit na usapan. What if payagan ang dalawang import sa isang PBA conference? Hindi na bago yan sa Asia. Sa Japan B-League, normal lang yan. Sa ibang liga, mas mabibigat pa nga ang lineups. At kung iisipin mo, hindi lang ito para sa imports. Para ito sa development ng mga locals. Mas malalakas na kalaban katumbas mas angat ang laro. Mas mabilis ang adjustment katumbas mas competitive ang Pilipinas sa international stage. Kasi aminin na natin, habang tayo, ang innovation lang natin ay 4-point line. Yung ibang bansa, umaabante na sa sistema at talent level. Ngayon isipin mo to mga idol. Bol Bol dagdag RHJ sa iisang team. Si Bol Bol, 7'3" na scoring machine. Elite rim protector, halos walang katapat sa ilalim. Si RHJ naman, all-around superstar, walang reklamo, lockdown defender kahit NBA level pa. Pag pinagsama mo yan, sino ang pipigil? Inside dominance ni Bol Bol, perimeter lockdown ni RHJ, plus leadership at hustle. Delikado, sobrang delikado. Parang every game, may built-in advantage ka agad. Pero syempre, hindi papayag ang ibang teams na matambakan lang. Ginebra, sigurado yan, hahanap ng malupit na center import para itambal kay Justin Brownlee. San Miguel, kailangan nila ng guard or wing na swak kay Junmar Fajardo at sa system nila. Magnolia, medyo wild card, pero alam natin, defensive identity pa rin ang magiging base nila. Converge, pwede silang kumuha ng high-scoring guard o forward dagdag defensive big. Sa totoo lang, endless ang possibilities, mas magiging exciting ang liga. Mas unpredictable ang laban, mas mataas ang level ng competition. Usapang actual game naman tayo mga bro. Barangay Ginebra versus Blackwater Bossing. Simula pa lang, ginulat ng Blackwater ang lahat. Umabot ng 20-point lead dahil sa sobrang init na shooting ni Robert Bolak, Este Apso, lalo na sa 4-point line. Habang si Justin Brownlee, halos siya lang ang sumasalo sa opensa ng Ginebra. Pero, enter Troy Rosario, hindi man starter, pero siya ang naging game changer. Back-to-back threes, energy sa depensa, biglang nag-shift ang momentum. Unti-unting nahabol ang lamang, hanggang tuluyang nabaliktad ang laban. Effort-wise, walang tapon si Troy Rosario. Sa kabilang side naman, si Robert Apso, solid performance, walang duda. Malakas sa ilalim, may tira sa labas. Pero napansin din ng marami. Medyo reklamador sa referee. 2 technical foul agad. May mga fans na nagsasabing unfair ang tawag. Pero kung titignan mo, lumaban lang talaga ng todo ang Ginebra sa depensa. At kahit off night si Brownlee, nag-step up ang locals, at doon nanalo ang Ginebra. Ngayon mga idol, 2 tanong. Payag ba kayo sa 2 import per conference? Kung mangyayari yan, sino ang pinakadelikadong team para sa inyo? Comment nyo lang sa baba. Binabasa ko yan isa-isa. At kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng basketball breakdowns, analysis, at kwentuhan, subscribe na kayo dito sa YouTube channel ko, Race Hoops Universe.